Okay mga kababayan, Chris Ulo po at Al. Okay, happy Sunday ha. God bless you sa atin lahat ngayong araw ho ng linggo, especially mga nandito sa Pilipinas. At happy Easter Day mga kababayan. Okay, medyo minimize lang ho yung mga issue natin ho ng mga nakaraang araw kasi mahal na araw ho eh. Oh, pero ito ho si Pebbles Talakera. Oh. Nako, sobrang sipag ho yata. Sobrang talagang kahit mahal na araw talagang todo kayod, todo sipag para mailabas ho ang mga kabahuan nitong si Baklang Roque. Si Mr. Harry Roque. Oh, at napag-uusapan din ho natin mga kababayan, itong laging nagdi-deny. Oh, alam niyo naman, hindi naman hulingid sa kaalaman ninyo. Ito hong si Sal Panelo, pag pinakikinggan natin, para bang lagi siyang galit kay Harry Roque. Tapos dinidinay niyang kakilala niya. Sino Harry Roque? Although alam nating sarcastic lang naman yung sagot na yun. Sinong Harry Roque? Hindi ko kilala yon. Ito kasi si Sal Panelo, mga binabara, sinusupalpal ho ito si Harry Roque. Naalala niyo ba dati si Harry Roque? Minsan binanggit niya sa kanyang live, sa kanyang YouTube channel, na ito raw si Digong, tumawag sa kanya Sabado, at napuyat daw siya, dahil tumawag ito si Digong, takot na takot, at si Digong daw sabi sa kanya marami raw sundalo sa kanilang lugar, at anytime baka arestuhin na raw siya ng mga sundalo. Okay, napanood siguro ni Diwata yun. Ni Sal Panelo. Dininay, sabi ni Sal Panelo, walang ganyan, hindi totoong tumawag si Mayor, si Digong daw. Mayor kasi tawag ni Sal Panelo dyan Ni Mayor. Tumawag si Digong kay Roque at nagsasabi na may mga sundalo sa paligid at anytime pwede na siyang arestuhin. Kasi lumalabas ba pinalalabas kasi nun si Roque duwag, si Digong duwag. Ganun yung pinalalabas ni Roque. So, kumbaga nakakahiya sa part ng mga DD shit yun. Tapos minsan nagsalita ito si Roque, ito daw si Digong, at ang China, mayroon daw tinatawag na secret agreement. Dininay din ni Sal Panelo. Wala daw ganyan. Yung mga nagsasabi daw ng mga ganyan, sinungaling. So, yung ganung salita, i-refer kay yun. Nire-refer kay Harry Roque. Basta ito si Sal Panelo, iba ang mood, iba ang paikisama, iba ang kanyang salita pagdating sa usapang Harry Roque. O nako, mga kababayan, mukhang style lang yata ito. Mukhang may sarili lang yatang laro ito. Basahin ko muna yung pinost ni Pebbles. Like and follow nyo ho yung YouTube Facebook page ni Pebbles Talakera, ha? Para update ho kayo sa mga kabaklaan ni Roque. Ano? Mga kabaklaan? Mga katarantaduhan ni Roque. Basahin natin to. Ito, pinost niya, ha? Basahin natin. Harry Panort. No, Panort kasi ang tawag niya kay Harry Roque. Harry Panort! Hindi lang yung mga niloko nyo sa lupa ang pinuntahan ko. Marami din akong nakausap ng mga tao na research ko lahat, pati mga pangalan ng mga gumipit sa mga magsasaka. Mula barangay chairman hanggang sa mga tao sa munisipyo. Usaping lupa ito. Kasi ito mukhang lumalabas dito sa mga pinupost ni Pebbles Talakera. Habang itong si Harry Roque may posisyon sa gobyerno bilang spokesperson ni Digong, ay mukhang nagamit niya Mukhang nagamit niya itong posisyon niya, mukhang nagamit niya yung pagdikit niya kay Digong para may mga magawa siya. Noong mga panahon ng administrasyon Duterte. Especially itong usaping lupa sa mga magsasaka dyan sa Bataan. Nagpunta ho si Pebbles doon sa Bataan. Ito ho yung nai-issue na si Roque at yung kanyang asawa na si Myla Roque
meron daw pogo doon sa Maribeles, Bataan. At kumikita daw ng bilyon kada taon. Ha? Nagpunta doon si hindi ko po natanggap eh. Nagpunta ngayon doon si Pebbles. Ha? Kahit mahal na araw, ha? Hindi nagpahinga si Pebbles. Mabulat-lat lang yung mga kagagahan nito ni Roque. Nakakalandian sa buhay. Pakinggan natin to. Una yan, illegal pogo. Humanda ka ngayon sa akin, butanding. Ipapakita ko sa'yo. Ako mismo ang nagpunta. Ay, hiningal ako. So, ayan po. Ayan, nakikita nyo. Nandito tayo sa Bagak. Ayun daw yung station. Bagak Bataan. Talagang tatrabahuin ko to. Ipapakita ko sa inyo na napakawalang hiya ng tao na yan. Ay, nandito ba si Duterte? ICC? ICC ba yan? Ay, akala ko ICC. Sorry na. Ayun yung station. Ayun po yung station. Ito na po yung station. Papuntang Balanga, Bataan. Yan, sasakay po tayo dyan and then papunta po tayo ng Maribeles. So, ayan, sasakay na po tayo. Papunta tayo ng Balanga. Ayan, sakay na po tayo. Ayan po, nandito na po, malapit na po tayo sa bumaba sa may Balangay Station kung saan naman sasakay uli ako papunta naman ng Maribeles at 1 oras at kalahati daw ang biyahe papunta dun sa lugar kung saan yung nakatira yung mga tao na biktima ni Harry Roque. Okay po. Ayan, nandito na po tayo sa terminal ng Maribeles at pupunta naman po ako dun sa kung saan sasakay po ako ng bangka papunta dun sa lupa na ninakaw ni Harry Roque. Nandito na po tayo sa terminal. Ayan, bababa na po ako. Harry, akala mo ha, atrasan kita. Maghintay ka. Porto po. Okay lang po, may kasama Ako lang po. Okay, sige po, biyahe na to. Biyahe na po si ma'am. Tayo po. Ayan, napapunta na ako dun sa Porto ha. Mga ilang minuto kuya papunta dun sa Porto? 15 minutes. Okay. Ayan. Papunta na po tayo dun sa Porto kung saan po ako sasakay ng bangka. Papunta doon sa ninakaw na lupa ng mga magsasaka. Kaya pala ang plano niya noon ay magtayo ng floating yacht. Nasa dagat pala siya. And then malapit lang yung lupa doon. Ayan ho, mga kababayan ha. Yung video na yan, credit kay Pebbles Talakera sa kanyang FB page sa Facebook. Puntahan nyo ha, like and follow nyo ho para update ho kayo. Pebbles Talakera 2. Pebbles Talakera 2. Grabe ang tapang neto ni ni Pebbles, mag-isa lang Legit na mag-isa. Tinanong nung tricycle driver doon sa terminal, di ba narinig nyo? Ilang kayo ma'am? Isa lang po. Nung nakaraan, pinadalan pa ng bulaklak ng patayin sa bahay nila. Ito mga kababayan, lumalabas ito si Roque. May mga nilokohong mahihirap, magsasaka. Samantalang ito pag nasa dahig, ganito ganyan. Pag gumagawa ng live sa YouTube, lagi na lang ang binibida, mahihirap. Kesyo ganyan, marami nang nagugutom, ganito ganyan. Yung pala, sa totoong buhay, siya pala ang nanggigipit sa mahihirap. Naku po. Isipin mo yun, pagka nagla-live ka, ang ginagamit mo para bumango pangalan ninyo, puro mahihirap. Pero sa totoong buhay, mahihirap din pala ang inyong ginigipit. Isipin mo nagbigay ng lupa si Pangulong Bongbong Marcos sa mga magsasaka dyan. Pinakancel ninyo. Para sa mahihirap yon. Legit yun. Merong certificate. May dokumentong pinost si Pebbles Talakera. Puro mahihirap ang ginagamit nyo, binibigkas nyo sa inyong mga channel, sa inyong mga bunganga. Pero sa totoong buhay, mahihirap din ang ginigipit ninyo. Demonyo ng ugali nyo,
O ito mga kababayan, pagpunta tayo rito sa pinakamatinding pinos ni Pebbles. O alam nyo naman ito si Roque, napakalaki ho ng ugong-ugong, mga naririnig natin sa mainstream media, sa social media, na may kinalaman daw talaga ito sa Pogo. O. Ha? May kinalaman daw talaga ito sa Pogo. Mukhang talagang kumita ng bilyon-bilyon pera ito si Roque mula nung administrasyon Duterte. Ha? Meron pang video to dati, hindi ko na mahanap. Ko, pero nakakalat na yan eh. Sabi niya matagal na rin siya nakikipag-usap sa mga Pogo, mga friends daw. Ewan ko. Basta parang ganon. Oh. Ngayon mga kababayan, alam naman natin si Sal Panelo, lagi niyang diniday si Roque, kaya siya hindi niya raw kilala. Although sarcastic yun, pero maririnig, mararamdaman natin na ito si Sal Panelo, parang galit kay Roque. Lagi niya sinusupalpal. Aba, lumalabas dito mga kababayan, parang style lang ito. Parang ano lang ito kasi pag dumating yung time na banggitin ni Harry Roque si Sal Panelo, pwede sigurong ma-deny ni Sal Panelo. Hindi, wala akong kinalaman niya, gawa-gawa niya lang yan dahil alam niyang galit ako sa kanya. Nako po. Nako, Sal Panelo, kailangan magpaliwanag ka dito. Total, mahilig ka naman umepal di ba? Mahilig ka namang bumunganga, umepal, pagtanggol si Digong. Siguro naman, kailangan pagtanggol mo sarili mo rito, sir. May inilabas hong larawan si Pebbles Talakera, mga kababayan, mga ka-analyze. Ayan nako po. Sabi niya rito sa caption niya, tara na, mag-breakfast, sabayan niyo ako habang kumakain ako sa breakfast. Tinitignan ko tong picture nila Panelo at Roque habang kausap ang mga Chinese Pogo. Naloko na. Oh. Ito ho si Harry Roque, nakaputing long sleeve. Alam niyo naman, nung nasa Pilipinas yan, ganyan lagi suot niya. No? Yung mga time daw ho na yan, spokesperson siya ni Duterte. Nako. Ang lawak ng Pogo sa noong panahon ni Digong sa Pampanga. Oh. Usually po, sa Angeles City at Bamban ang meeting ng Pogo. During the time, President Duterte, spokesperson, is already negotiating with Pogo. Pogo power. Ha? Nako po. Ha? Tapos dito naman ho sa larawang ito, makikita ninyo. Makikita naman natin mga kababayan na kung saan yung larawan ho na yan, medyo malayo lang. Yung kulay nakaitim. Ayan, yung nakaitim na long sleeve. Yung halos yung likod niya isalamin. Ayan. Si Sal Panelo ho yan. Oo. According dito sa FB. Sa bagay, maaninag mo naman talaga si Sal Panelo. Richard Morales, son of Mayor Booking Morales with Pogo friend of Mayor Alice and Hunshen. During the time, President Duterte, his legal advisor, Attorney Panelo, also dealing with Pogo. Nako. Matindi Sipin mo yung spokesperson niya, ni Digong, si Harry Roque, nakikipag-negotiate sa Pogo. Ito naman that time na si Attorney Sal Panelo, na siya ang legal counsel, chief legal counsel ni Digong, nakikipag-deal din sa mga Pogo. Naloko na. Matindi, ano? Abangan ho natin, mga kababayan, like and follow nyo yung FB page ni Pebbles Talakera. Mukhang mas matindi pa ang mga gagawing pasabog nito, mga kababayan. Kita-kita ulit tayo sa panibagong live, panibagong vlog. Para po pasamantala ang inyong lingkod, host Chris Ulo. Lagi natin tatandaan doon, follow the majority, follow the right way. Maraming salamat. Kita-kits po tayo ulit. Bye-bye.